Hi guys and welcome back sa ating channel, and ito yung ating third part ng Scratch programming. So ngayon, ang gagawin naman natin ng code is yung baseball object natin na supposed to be is mag-fall from top to bottom, okay? So ang gagawin natin is unang gagawin natin is mag-create muna tayo ng isang variable. So bakit kailangan natin mag-create ng variable? Kasi kailangan natin ng score. Okay? So gagawa tayo ng score. So punta tayo dito sa variables. Tapos click mo yung make a variable. So pangalanan natin yung variable natin ng score. Oops. Score. Ayan. Yung variable mo, pwede mong gamitin for all the sprites or for only the sprite that is selected, which is the baseball. So, syempre, kailangan natin for all the sprites kasi kailangan natin siya for both. Okay? So, click nyo lang yung okay. So, ito na siya, si variable. Variable is equals to 0 or score is equals to 0. So, ngayon, ang gagawin naman natin is maglalagay na naman tayo ng when the green flag is clicked. So, punta na naman tayo dito sa taas. And hanapin natin tong events ng when green flag is clicked. Okay? So, pagka-click nyan, automatic na si score is supposed to be 0. Okay? So, since pag nilalaro nyo to mag-iiba-iba yung laman nitong score, kailangan ilagay natin na iset natin siya na 0 siya. Okay? So, punta ulit tayo dito sa variables. Set my variable to. Select mo yung pagkakuha mo nitong block na to, iselect mo yung variable na ginawa mo, which is the score. Set score to 0. Okay? So, kailangan palagi siyang 0. Okay? So, next, anong next na nating idadagdag? Of course, kailangan natin ng loop. Forever loop. Diba? Katulad na sinabi ko dun sa previous video ko about sa bowl, kailangan natin ng forever loop. Okay? So, after ng forever loop, gagawa tayo ng if statement. Sa loob ng if statement, lalagay tayo ng if statement. So, ang next natin gagawin is ilalagay natin si score. If score, ito, okay, bakit hindi ko siya mailagay? Kasi hindi naman siya hindi naman kasi ito yung shape niya, 'di ba? So hindi talaga siya papasok. So kailangan nating alisin muna natin 'to, delete block. And then hanapin natin kung ano yung pwede dito. So ang pwede dito is itong condition na tinatawag nating operators. So punta tayo dito sa less than. Okay. So yan, okay? If score, parehas na sila, 'di ba? Na circle, na oblong, 'di ba? If score is less than 10, then anong gagawin? Ang mangyayari is si ball is pupunta sa go to X. Ito. Go to X and Y. Go to X and Y. So, parang maglalagay tayo ng position, main position nung baseball. So, ayaw natin nandito siya. Kasi currently, nandito siya sa negative 47 and 45. Hindi natin gusto siya dito mag-start. So, ang gagawin natin is babaguhin natin yung position niya. Okay? So, ang gagawin natin, magpipick random tayo. Pick random. So, explain ko mamaya kung bakit ako nag-pick random. Pick random, negative 200 to 200. Tapos, ang Y ko is gagawin kong 180. Okay. 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 Anong ibig ko sabihin dito? If score is less than 10, then go to X, pick random negative 200 to 200. Sabi ko dito, yung sa bola, ang gagawin niya, if nakita niyang 0 yung score, or less than 10 yung score, then yung X ng ball is
magra-randomize siya sa x niya. Kung dito ba siya, dito. Basta magpipili rin siyang dito randomly from negative 200 dito sa left side to positive 200 dito sa right side. Tapos yung y ko is always 180. Pag sinabing 180, lagi siyang nandito sa tuktok na to. So 180. Okay? So pag pinili natin yan, ayun siya. Diba? Nakikita nyo. So anong nangyayari sa kanya? Nagra-random siya. Nagpipick randomly siya kung nasaan siya. Kasi nakikita nyo humihinto-hinto siya. Okay. Pero yung y niya, yung y-axis niya, nandito siya sa taas. Pero yung horizontal line niya is nagpipick siya randomly. Okay? So, huwag nyo naman nang pansinin dyan kasi hindi pa naman tapos yung program. So, stop muna natin. Pinakita ko lang sa inyo. So, currently, nasa 180 yung y niya. Kaya, nandito siya nag-start. Okay? So, ang next natin gagawin is repeat until. So, repeat until tayo. Repeat until. Sana ba yung repeat until? Ito. Repeat until touching ball. Or repeat until punta na tayo sa green. Gawin ko muna yung code and then explain ko, no? Repeat until touching the ball or repeat until ito. Tapos, touching ball. Touching ball. Touching. Ay, shucks. Okay. Touching ball or less than y position is less than 170. Less than 170. Okay. Less than 170. Hindi ko kasi pwedeng ma-explain kapag hindi pa tapos yung program kung bakit ako naglagay nito. So, tapusin ko muna siya. And then, kahit sabayan nyo ako ngayon para change y by 5 siguro. Para matry nyo rin, no? Change y by 5. Tapos, wait until wait until hindi siguro wait until. Oops, hindi siya mag-wait until, delete. Pala yung gagawin natin, wait for, ito, wait. We wait for like 0.5 seconds. May else din ako dito. Dapat, if, then else. Dito, siguro dapat yan. Dito. Tapos, if touching ball. Ito din. Touching ball din. Change score. Change score by 1. Change score by 1. Else go to X. Else go to X. And Y. Pwede kayang copy paste lang to. Go to X, Y. Pick random ulit tayo. Pick random. Kutem 200 and 200. Okay, else. Say stop tayo dito. Okay. Say natin great. You have reached the perfect
score. Okay. Okay, so natapos na ang ating program. So try natin siya kung gagana ba. Okay, so may mali ata ako. Wait lang. Why is it not... forever set score is equals to 0. Forever if score is less than 10, then go to X, pick random. Repeat until touching ball. Y position is 170. Change Y by 5. Ay, ito pala. Negative dapat to. Change Y by negative 5. Iyon. Ito. Mali kasi. Okay, ulit. Let's start again. Choop. Okay, napakabagal malaglag ng ating bola, guys. Oh. Diba? So, bakit siya mabagal malaglag? Kasi, ito yon yung wait 0.5 seconds. Every 0.5, mag-change ang position siya ng negative 5 sa Y. So, stop muna natin. Medyo pabilisin natin ng konti, guys. 0.05 seconds. Alright. So, yun. Okay. Oop. Okay. So, ngayon, explain natin, no? So, sabi ko dito, when this flag is clicked, set score is equals to 0. So, automatic magiging 0 kasi parang restart ako ng game nun eh. Tapos, may forever loop tayo para gawin niya tong kung anong nasa loob niya na codes until mag-stop tayo. Okay? So, dito muna tayo. If score is less than 10, then go to X, pick random, negative 200 to 200. Sabi ko dito is ito, mag-pick randomly from negative 200. Negative 200 is here in the left to positive 200 to the right. So, yung computer yung bahala kung gusto mong random, saan ka biglang lumabas dyan, no? Pero yung y-axis mo is dapat laging nandito sa taas. Kaya yan sabi ko, go to X, pick random, negative 200 to 200, and Y is 180. Tapos, repeat until, uulitin niya yon hanggat matouch niya yung ball or yung Y position niya is less than negative 170. Okay? So, gagawin niya, malalaglag siya ng malalaglag hanggang ganyan, hanggang matouch niya yung ball or ma-reach niya tong position na to. Okay? Ito naman, ang ginagawa naman nito, change Y by negative 5. So, ibig sabihin, ito yung kung gaano siya kalayo mag-change ng kanyang position. Negative 5. Halimbawa, nakita nyo, negative 5, negative 5, negative 5, negative 5, negative 5, negative 5. Ganon, okay? Tapos yung wait niya is 0.05 seconds. Nung ginawa ko kasing 0.5 seconds, ang tagal nating magantay. Ito kasi yung bilis niya. So, kung ginawa mong 5 seconds yan, 5 seconds yan, 1, 2, 3, 4, 5. Saka lang siya pupunta sa next. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya mabagal siya. So, kaya ginawa natin mas lesser than 1 second. Ginawa natin 0.05. Mas sumakto yung kanyang bilis ng pagbagsak. Okay? Gets nyo? Tapos, so yun yung gagawin niya, no? Ang gagawin niya pa, after niyang gawin tong lahat, ang gagawin niya pa, if na-touch niya yung ball, another condition is mag-a-add ng 1 dito. Change score by 1. Okay? So, kung mag-a-additional siya ng 1 dito. Every time na itatouch niya to. Okay? Else, pag hindi niya na-touch, kunyari, bumagsak siya dito, hindi siya mag-a-add ng 1 dito. Kaya, ang gagawin niya is, go to X, pick random ulit, ganun, katulad ng ginawa niya dito. Okay? Mag-uumpisa ulit siya sa taas. Okay? Ngayon, paano natin paihintuin to? So, ang sabi natin dito sa pinakataas na to, if score is less than 10, ito yung gagawin niya. Pero, paano pag na-reach niya na yung 10? Then, else, pag na-reach na yung 10, else, sasabihin niya, great, you have reached the perfect score for 3 seconds. Tapos, stop na yung game. Okay? So, try natin.
Try natin na. Okay. Oops. 1, 2, 3, 4, 5. Paano ko hindi ko siya saluhin? Ayan, hayaan ko lang siya mapunta sa negative 170. Uulit-ulit siya dito. Pag na-touch na to, uulit lang siya dito. Pabalik lang siya. Okay? Okay. Oops. 7, 8, 9. So, pag nagkuha niya na yung 10, great. You have reached the perfect score. So, napunta siya dito. So, ito yon. If score is less than 10, then ito gagawin niya. If score natin is equals to 10, 10 is less than 10, no. Equals na siya, diba? Then, ang gagawin niya is say, great, you have reached the perfect score for 3 seconds, and then maglalaho yung pop-up message, and then mag-stop yung game. Kaya ganun, okay? So, ganun yung game natin. So, try nyong gumawa ng sarili nyo, guys, and isubukan nyo lang tong code na binigay ko. Pag-practice kayo para makuha nyo siya, okay? Okay. So, thank you ulit, guys, sa panonood. And see you again next video. Ita-try ko mag-create ng another Scratch program. In a different game naman siguro. Okay? Thank you guys. Bye.